Sa kasalukuyang panahon, maraming pagbabagong naganap sa paraan ng pagtanggap ng lipunan sa mga tao na may iba't ibang pagkakakilanlan. Isa na rito ang pagkakaroon ng sariling pagtanaw sa salitang gay. Marami pa rin ang ginagawang katawanan ang mga gay. Mga salita, kilos at katauhan nila ang nagiging putriya ng mga biro. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, mas dumadami na ang mga tumatanggap at naniniwala na sila ay dapat mahalin, igalang at ituwing na pantay sa lipunan. Ang bawat isa sa atin ay may iba't ibang pananaw, salitang gay. Katulad na lamang ng mababait na tao. Masaya sila kasama. Ano magagawa natin kung ganyan sila? Siyempre, yung oppressed, kasi marginalized identity ang mga LGBT. Mahina po tuwag. Want to prove something that they feel inside of them that some people may or may not accept meaningfully. Slay. So, totoo lang. Makikita natin na bawat tao ay may kanya-kanyang perspektibo pagdating sa pagiging isang gay na magmumula sa magkakaibang karanasan, paniniwala at kultura. Sa Universidad ng Quezon City, nakilala namin si Ednel, isang estudyanteng bukas na tinatanggap ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang miyembro ng LGBTQ+ community. Sa aming panayam, pumayag siyang ibahagi ang kanyang kwento, isang paglalakbay ng pagtuklas, pagtanggap at pagharap sa mga hamon ng kanyang buhay. So, hello guys. My name is Edel Lopez, 27 years old, and actually I'm a student right now. And I'm returning here way back in 13 hours here with a degree of Bachelor of Science in Information Technology. But since I was returning, the course that I take right now is Bachelor of Science in Entrepreneurial Management. So actually my childhood as a queer person is just the same as everybody as a young boy. Kumbaga sa mga balicious. Kumbaga kung anong typical na ginagawa ng mga lalaki, gano'n din yung ginagawa. Kumbaga hindi naman siya totally special na agad na Barbie agad, walang gano'n. Kumbaga kasi since yung, iba kasi yung surroundings ko, surroundings ng mga Gen Z. Kasi yung surroundings ko, kumbaga mga millennials. Tapos, nasabi ko same lang kasi I do basketball before, I do jollen, pogs, text, typical na lalaki, gano'n. Tapos, kumbaga kung ano rin ginagawa ng babae, Chinese garter, patintero yan. Kumbaga, ganun yung childhood ko na experience before. Kumbaga, walang something special, parang gano'n. Kung ano typical na ginagawa ng bata, hindi ba? Kailan or paano mo na-realize na you're different or unique from others? I just realized that I'm different to the other person or my gender is different to them. Kumbaga nag-realize ko hindi ako talaga na straight. When I was actually parang grade 1. Kasi before, meron kaming bilyaran noon before. Tapos yung bilyaran na yun, lagi na napupunta yung mga other school, mga private school. Tapos yung private school na yun, mga mayayaman mga doon. Mga mayayaman mga estudyante doon. And that time, kasi nasa tindahan ako, nakatapa. O diba, grade 1 pa lang. Tapos di siya, kumbaga nakita ko, ang bang ko naman ito, wash of angel, kasi dami ko siya pinsan ko. Tapos kumbaga nawinda sa akin yung pinsan ko, bakla ka ba? Tapos sinubuha ko sa mama ko, tapos wala, MML lang. So, nakakaranas naman ang pang-insulto or nagalit sa ibang tao dahil sa gender identity? Actually, yes. Kumbaga kasi parang totally given pag kunyari nag-out ka. Na kaya ngayon iba natatakot sa mag-out sila. Kasi natatakot sila sa discrimination. And ako, na-experience ko yun, kumbaga, growing up. Kasi before, when I was in first year high school, that was 2009. O diba? 2009 yun. Since iba kasi yung, iba yung the way of thinking ng mga tao before sa gender. Tapos na-experience ko noon na mabuli. Pero kasi noong that time, I was on denial stage. Kumbaga, tinatanggi ko sa sarili ko na sa iba. I mean, ako kilala ko sa sarili ko na bakla ako. Pero kasi, pag kunyari tinanong mo ako na bakla ako, hindi ko sinasabi na bakla ako.
Ganun ako time. Tapos, meron umabot ako sa point na mas yung classmate ko. Nag-call out ako, ay bakla nga, alam mo po gumalaw, ganyan. Ayun, kumbaga, experience ko yun. Kumbaga, parang normal na lang siya sa before. Pero ngayon kasi, kumbaga, pag naging homophobe ka, i-call mo. Ngayon na ako. Can you describe your experience coming out of your family or close friends? Actually, that kind of question was, hindi ko siya totally na-experience. Why? Kasi, kumbaga, sobrang thankful ako sa family ko rin na hindi ko yun na-experience. Kasi, kumbaga, yung mga other queer people or other gay people, other gay person, they are afraid coming out. Kumbaga, paano nila sasabihin sa family na bakla sila or sa friends na bakla sila. Ako kasi hindi ko na-experience ko. Kasi, kumbaga, nandun ako sa point na nakita ko ng nanay ko sumasayaw. Alam niya na alam niya na iba ako, nag-gay ako, or iba yung gender ko, hindi ako straight. Tapos yung tatay ko rin, mga kuya ko, mga kapatid ko, alam nila, yung kumbaga hindi ako umabot sa point na gano'n. Kumbaga parang given na sa kanila yun na, iba siya. Hindi siya straight. Kumbaga, doon ako thankful na hindi ko nagawa yun, na hindi ko kailangan gawing problema yun. Tapos, pero kasi ang problem lang, pag kunyari, since alam ng mother ko na gano'n ako nag-birth sa other people, na hindi ako straight, kumbaga, siya mismo, takot din siya na mahuli din ako kung ano. Kaya minsan, kumbaga pag kunyari tinatanong siya, yung nanay ko alam ako, pag tinatanong siya, bakla ba anak mo, ang galing sumayaw, ganyan. Kasi kumbaga, ang mindset before ng mga tao, pag kunyari, bakla, talented. Tapos kasi nakita ako na talented ng tao, ng mga bahay, tinatanong lagi ako. Tapos kumbaga, maski yung mama ko tinatanong, hindi yan bakla, ganyan. Ayun. So, pero hindi ako nagawa. it's more like acceptance. Yeah, acceptance agad ako. Doon ako thankful na hindi ko kailangan mag-out sa family ko na, ay mga bakla ko, walang gano'n talaga. Kumbaga, nakita na nga lang ako one time ng papa ko, nag-isbit sa harap. Ayun. Tapos sabi niya, kung ka dyan, parang nga nakasagad mo, di ba? Ganun na. Alam niya na talaga, kumbaga, acceptance lang. Kumbaga, even yun. Amin ding nakapanayam ang ilang mga kamag-anak ni Ednel na nakasaksi sa kanyang paglaki at sa paghubog ng kanyang pagkatao sa kung ano at sino siya ngayon. Actually, it was a fun story back then. Before, parang napapansin ko na parang little by little may changes sa identity niya na parang kasi naglalaro ka sa bahay nila, parang nakikita ko siya nag-i-split parang ano niya yung kasi ang thinking ko before kapag nag-i-split ka, babae ka yun, so yun na-confirm ko lang na parang ayun nga may parang paano ba natin gagamitin yung term na gay siya. Na-confirm lang na gay siya no parang may competition sa malapit sa amin. Then nanonood kami lahat ng mga relatives ko. Kasama sila mama pa. Sila mama, tito, tita, mama niya. Nakita namin na parang bigla siyang tumatambling. So ayun, ganun. Then after nun parang ayun, booking na. Siyempre, open na kung ano siya. So, nagtuloy-tuloy. Ganun. Actually, yung maliit siya, tahimik lang yan si Ednel. So, nung lumaki siya, habang lumalaki siya, nagkakaroon siya ng mga sa school, nagkakaroon siya ng mga activities sa school. So, dati, sabi ng ate ko, hindi siya ganon. So, yung husband niya, yun yung naka-notice na meron nga siyang kalambutan. So, alam mo na yun. So, yun, kami rin, napapansin din namin yun, pero hindi namin sinasabi sa kanya. Siya na rin lang yung pusa na ipinapakita. So, hindi naman kasi maitatago yun eh. Once na na gano'n, yun. Mag-start naman talaga yun. Alangan namang itago niya pa eh.
Yun naman yung totoo niyang pagkatao. Ang hirap kasi magtago na. Pag bata siya, hindi ko pa siya napapansin na na gano'n na siya, na malambot siya. So, habang lumalaki, doon ko nakikita na high school na siya High school na siya na nagkaroon ng changes. So, yun. Nakikita namin na gano'n, malambot na yan. Nag-iiba. So, high school na siya. Hanggang sa nag-college siya, siguro nahihiya pa kasi siya na ilabas nung elementary. So, nung high school siya, doon nag-start. And then, hanggang sa nag-college, hanggang sa nag-board siya, doon na lang niya siguro nag-growth. Yun siya. Pero, directly po ba siya nag-out sa family or ano? Hindi naman By... siguro. Siguro nag-start siya pinakita niya na lang totally. Would you say your journey has influenced how you express yourself creatively or as an artist? Of course, yes. Because as we all know, experience is the best teacher. Kumbaga, dun sa mga journey ko as a queer people, na-experience ko kung paano ma-discriminate, kung paano tanggapin. And actually, naging problem ko din before yung kumbaga, pinipilit ko pumasok sa isang circle para ma-accept ako. Ganon. Pero kasi, kumbaga, parang nag-focus ako dun sa mga taong na hindi ako gusto, na pilitin ko para maging gusto ako. Kumbaga, naging part yun, naging journey ko kung paano maging emotionally, mentally, physically, spiritually, maging okay yung kung paano ako ngayon as a person. Kumbaga, mas naging creative ako, kung paano yung paggawa on a certain things like sa dancing and sa kung paano yung mindset ko ngayon as a person. Kumbaga. And actually, yes. Kumbaga, naging part siya ng yung journey ko kung paano ako ngayon. So, speaking of self-expression, dancing is a significant part of your life. Yes. So, how did your passion for dance start? And what does it mean to you as a form of expression? Okay, so actually dance is a form of art. Kumbaga, kasi, I start dancing way back when I was grade 1, grade 2. Kumbaga, doon nag-start talaga yung journey ko. Kumbaga, nakita ko kasi, kumbaga, pinakalakpakan. Sobrang gusto ko yung ganun mo. And then, nag-start siya, pero mas nag-evolve pa yung dancing career ko way back in 2013 sa Fatima, no? Kumbaga na, sa hip-hop, whacking, voguing, kumbaga doon yung start yung journey ko as a dancer. And a part of it, kumbaga, dance is a form of art because in dance, you can be, you are an artist as well as you are athletic. How do I say so? Being an artist, you need to have a creative mind. And in dancing, we train just like an athletic. That's how we do it. Kumbaga, I express myself in dancing in a form of kung paano yung kumbaga sa femme, kumbaga on how I look more seductive, delicious, ganon. Tapos sa whacking, on how I express, kumbaga, kung paano ka mag-beat, kung paano ka sumunod sa beat. Kumbaga kasi, naging form ko siya on expression, kumbaga, on how you look, on how you present the stage, on how you portray some of the music. Kumbaga, makita yun sa character mo when you are dancing, kung paano mo madadama yung music. Ganun. Makita yun sa lahat, sa lahat ng band. Like what I said, kanina, na-notice ko yun na simula nung nag-i-split siya, nag-acrobatics, parang something like that. Then, yung sumasayaw nga siya dyan sa malapit sa amin, may grupo sila dun mga friends niya. Mga gay din talaga na confirm talaga. Na, yun. Tapos hanggang sa, ayun nga, naging dancer siya, ang alam ko, Verve, or impact dancer, mga professional dancers talaga yung mga grupo niya ngayon. Ewan ko na lang ngayon kasi nag-aaral siya ngayon. So, yun. Siya nagkakaroon ng napupush through yung kanyang talent. So,
in a while, habang tumatagal, lumalaki siya ng lumalaki, palaki siya ng palaki. So, nagkakaroon nag-start yung kanyang mga pagbabago. So, naging active siya sa dancing. Lalo na nag-work siya sa SM, so yan, lagi siyang sumasali sa mga contest. Lagi siyang nananalo. So, ako naman yung supporting na tita, taga-makeup niya ako doon. So, lahat ng makeup ko, ibibigay ko sa kanya. So, kung ano yung kailangan niya, kung ano yung meron ako, yun, ibibigay ko yun sa kanya. Actually, supporting his passion. Hindi ko siya napapanood through yung actual ng dancing nila. Pero, I think, nasusuportahan ko siya through tamang admire, kamustahan, then tanong-tanong, like, parang alam niyo yun, yung nakasuporta lang ako ng silently, pero saka siguro sa pagmamalaki sa friends ko, kasi yun nga, may dancer ako, professional dancer, siyempre professional din, pagmamalaki ako college sa friends ko. Tsaka, ang alam ko na tryout siya sa school namin sa QC. Yun, pasali siya. So, nalaman ko yun, pinagmayabang ko kagad dun sa friends ko. I think, okay naman yun as long as wala naman siya tinatapakan tao, hindi siya nandi-discriminate, something like that. Siyempre, everyone's deserve to be respected nga, di ba? So, ayun. Sa ganung paraan ko siya nasusuporta. Actually, yung pagsasayaw niya, doon ako supportado sa kanya. Kasi before, galing din naman ako sa SM, talagang talagang ang SM kasi naghahanap talaga ng mga dancers. So, nung nalaman ko na kinuha siya as a dancers, natuwa ako. Kasi nag-start siya sa SM, wala na rin ako nag-resign na ako. So, natuwa ako nung sumali siya dun sa contest na yon. Tapos sinabi niya sa akin nga nasasali siya. So, yun. Doon ako nag-start na sinuportahan ko talaga siya ng todo-todo. Lahat ng kailangan niya. Through kasi syempre galing ako ng SM, alam ko yung mga ganyan mga contest na ganyan. So, naghiram siya sa akin ng mga make-up, ng mga, kasi meron din akong mga, tawag doon, wig. So, yan, doon ako sumuporta sa kanya. So, lahat ng gusto niya, pag sinasabi niya sa akin na, sasali ako sa SM sa laro. Sabi ko, sige, go ka lang ng go, kasi okay yan. So, pag nananalo, syempre, nakakatuwa, diba? Pinapakita niya yung video niya. Ito yung video ko. Diba? Ang galing niyang sumayaw. Yun lang yung nakita ko sa kanya. Sobra siyang talented. Hindi lang sa pagsayaw, pati sa pagluluto. Magaling din siya. What helped you grow into the person you are today? What helped me? Kumbaga, all my people surrounded us. Kumbaga, I always love people who believe in my talent. Kumbaga, ayun. Kumbaga, ayun, isa yung sa pinatutunan kung bakit ako napapatuloy kung anong craft man ang binibigay. Kasi right now, I still have a goal right now. Kumbaga, since nabubalik na ako as a working student, kumbaga, compared to the other. And gusto ko kasi after makagraduate, or kaya ma-experience ko mag-intern. Kumbaga, isa yun sa pinaka-goal ko talaga para mailabas ko yung artistic side ko. Kumbaga, yes, in dancing na express ko yung artistic side ko. Pero yung sa job, it's more fashion, it's more being a superstar. That's how it is. Kumbaga, ayun yung pag-ihirap. Okay, so ano po masasabi mo sa mga youngsters na nahihirapan sila mag-express ng sarili nila? So, ano yung parang yung motivation mo for them? Actually, isa lang advice ko, be true to yourself. How do they see? So, kasi pag naging totoo ka, lalabas na lahat yan mamahalin ka ng tao, hindi mo kailangan, kasi ganito yan pag pinilit mo maging
pag pinilit mong gustuin ka ng isang tao, it means nun, hindi naging ikaw yun. Kumbaga, parang binibid mo yung sarili mo para gustuin ka nila. Kumbaga, kailangan maging totoo ka sa sarili mo kasi pag naging totoo ka sa sarili mo, mas ma-realize mo, yung tao surroundings mo, sila yung totoo sa'yo. Sila yung magsusupport sa'yo. Ayun. Kumbaga, kaya ako nasabi doon sa yung mga young ones na maging totoo sa sarili nila kasi doon mo ma-express, doon mo malalabas yung pagiging talented mo on how you create things, by dancing, singing, kahit ano pa man yan. Kumbaga, yun lang, be true to yourself. Sa pagtatapos ng kwento ni Ednel, naiwan niya sa atin ang isang makabuluhang mensahe. Lakasan ng loob at yakapin ang tunay na sarili. Para sa mga katulad niya na may kaba at takot sa paglalantad ng kanilang pagkakalandan, paalala niya na ang pagiging totoo sa sarili ay daan tungo sa kalayaan at pagkakaisa. Huwag matakot, sa pagtanggap mo sa iyong sarili, matatagpuan mo ang lakas na pagpapalaya sa iyo mula sa mga hangganan ng pag-aalinlangan.